Okay, magandang araw, no? Good day sa lahat. Balik tayo sa matagal na hiatus. Magandang araw sa lahat. Balik tayo sa ating programa. Ang programa is Ikaw, Ako, Totoong Tao. It's about the life of creatives, no? Na during their natural life, yung daily life nila, not necessarily na mga yung full-time ka or something. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo yung hobby mo or profession mo creatively. Okay. Ngayon, blessed na blessed tayo at tuwang-tuwa ako kasi ang naging guest natin medyo hindi kagaya ng mga luma. Puro mga siraulo yung mga guest ko nung nakaraan. Pero hindi ko alam kung mapaplattered ba ako sa sinabi ngayon, mo. medyo kagalang-galang yung guest natin. Napaunlakan tayo sa tagal na pambubudol na ginawa ko. So, napaunlakan tayo. Ang guest natin ngayon is director, 'di ba? Sa mga movie industry, sa mga corpo. Well, hindi ko masyado alam. Siya na lang bahala magpakilala kagaya ng dati. Sir Director Jeremiah Palma. Ayun, thank you so much. Pakilala mo yung sarili mo. Sabay mo na yung social medias mo lahat-lahat. Sa simula pa lang, go. Ayun, unang-unang lahat, thank you Sir Randy sa pag-invite sa akin dito sa content mo, sa video mo, sa podcast or hindi ko rin alam. Hindi ko rin sa vlog or ano man. Thank you so much kasi it's a pleasure din to have here na makasama ka sa isang ayun, my name is Jeremiah Palma. I'm a filmmaker, director, and video producer. So mostly sa mga content videos and projects ko ay short films, music videos, AVPs, corporate shoots, promotional and commercial. Yun yung nagiging focus at line ko. Yun. And then my film production is I own my film production. Started 2021. And before my film production is akong freelance video editor before. So yun yung naging Ano yun? Freelance video editor. Video editor. Yeah. Pero di ba videographer ka rin, di ba? At the same, actually after na yun nung mag-freelance ako ng video editing. At doon sa nagsimula ka sa editing? Editing talaga. How about photography? Nag-photography ka ba? Photography... Well, definitely marunong. Marunong. Pero hindi ko siya profession, pero gusto ko siyang gawin. Okay. So, nag-start tayo. Guys, di ba, seven topics lang tayo. Ang unang-unang topic lagi talaga natin is kailan at ano ba yung sinimulan? Well, as editor, 'di ba? May nag-start tayo as videographer, may nag-start tayo as cellphone photography, 'di ba? May mga naka-work. Si Direct naman is nag-start siya as freelance video editor. Video editor. Ano yung nag-push sa'yo to be ano ba 'yun? Ano yung nag-push sa'yo? Bakit ganun? Freelance editing. Siguro kung way back, kung bago pa mag-freelance video editing bakit naging ganun? Kasi Actually, yun ang gusto ko malaman eh. Siguro bago muna mag-freelance video editing. Oo. Siguro mag-umpisa kasi batang ama. Pero naging early parent ako. Okay, gano'ng ka batang ama? Siguro 17. Pares tayo? Really? 17. 17. Bro, 32 years na akong kasal. Kami siguro ng wife ko, hindi kami kasal agad after siguro, pero magkasama na kami 15 or 16. Wag kang magkikwenta ng date. Alam mo niya na, sinabi niya 22 years. Okay, tuloy. So, paano ba napunta doon? Anong system? Bakit ka napunta ron, di ba? So, kung 17 at the age of 17 ba yun? At the age of 17, pregnant na yung wife ko noon. And then 18 siya, first baby namin. Binuntis mo? Yeah. Hindi na buntis aksidente yun. Aksidente yun. Binuntis so, yun yung naging problema tuloy na. sorry yung term, mali. Yun yung naging struggle ko that time kasi schooling pa ako eh. So I stopped studying. So nag-stop talaga akong schooling. Ano nangyari, Brad? Parehas tayo. Baka ikaw yung future ko. Tayo na, holding hands. Yun nga, nag-stop ako ng schooling because of early parent. Ako. And then, yun. Pero I've never stopped going to I want to still finish my schooling. Kaya ang ginawa ko, ALS ako that time. Alternative Learning System, equivalent, yung equivalent. May ALS na kayo?
Yun, nag-ALS ako. And then, fortunately, nakagraduate ako, nakatapos ako nung ano. And after ko makagraduate, talagang apply ako abroad as an OFW. OFW? Yes, Saudi. Anong work? Kitchen crew. Kitchen crew. Yun, Okay. nag-kitchen crew ako doon. Paano Saudi. napunta dun sa ang layo ng video? Ano, may laptop ka dun sa kitchen na paano napunta ron? Siguro way back doon, teenager ako, frustrated ako dancer and rapper. Mahilig okay. ako magsulat na So, nasa entertainment, yes, parang gano'n. oo. So, Music, into music. My parents are music enthusiasts din. Yung father ko is... So, ibig sabihin, sanay ka na na-express mo yung sarili. Yes. Through body movements, Yes. di ba? Pag stress ako, sinasayaw ko siya. Sinasayaw mo siya. Ako Ako kasi pag na-stress ako, nagkakaanak uli ako kaya lima. Hindi ka na na-stress. Oo. Wala kaming TV nun eh. Kaya sunod-sunod yung ano. Joke. so yun. Pero paano nga? Kitchen crew. Yes. Nung nag-Saudi ako, naging kitchen crew ako, then 2 years. Siguro na-promote ako as assistant manager hanggang sa naging manager ako. Yun yung naging last position ko doon sa Saudi. So guys, pares-pares, maabilidad. Di ba? Yun yung siguro nakikita ng ibang lahi, ng ibang tao na may potential ka. Hindi lang porkit maabilidad, may initiative ka. Yes, yun naman ang kailangan. And then, kasi may pangarap din tsaka may goal ka. Yun yung kailangan talaga kasi. So, yun, after nung contract ko doon, umuwi ako ng Pilipinas. Ilang taon yun? 2 years. 2 Hindi years, na ako diba? nag-renew. Actually, nagpa-plan. Pero nung pag-uwi ko, nagpakasal na kami ng wife ko. Ay. Para wala nang May budget na pampakasal. para nakatali na daw. Baka tumakas pa eh. Sabi. Yun. Sino sabi? Anong sabi? Sabi sa akin ng asawa ko. Kalokohan yun. Walang ganon. Direk ka. De joke lang. Leanne ba? So, yun yung nangyari. Siguro, natakot na rin ako na mawalay sa family ko. Yun yung naging ko. So, sabi ko nga, pag-uwi ko ng Pilipinas, tingin ko parang kaya ko naman kitain dito sa Pilipinas yung kinikita ko doon. So, why go? No? Yes. Why go? Why go Lalo back? na may family. Yes. Yun yung naging focus ko. And Well, then, culture naman talaga ng Filipino is the family. yes. Yun. Yun, 2017, nakauwi na ako ng Pilipinas. And then, kailangan kong i-connect. Paano ba talaga napunta sa video editing? Pandemic. Okay. So, nagtrabaho ako ng Laguna 2 years. After that 2 years, nag-pandemic. Actually, nag-e-edit na ako eh. Nagtayo ako ng business sa Laguna habang nagtatrabaho ng isang printing. So, nag-e-edit ako ng mga design. Hindi ako ganun kagaling mag-design ng graphic design or nag-e-edit ng mga Tapos, dahil pandemic, nakatuwa namin ng mga anak ko. Video-video kami, vlog-vlog. Ganun ba? Nagbo-vlog-vlog, family vlog, nagko-comedy vlog ako. Mga ganon. So, yun, nag-edit ako ng sarili kong mga content, which is wala naman nagkaka-interest talaga. Siguro out of lang siguro, kaboringan, o wala lang magawa sa buhay, kaya pero parang doon ako dinadrag nung destiny ko. I'm not sure kung tama ba yung destiny ba talaga o yun na talaga yung tadhana na binigay sa akin na pagpatuloy So, ko. vlog, edit ka ng Yes, vlog. oo, sariling edit na yun. So, how do you equip yourself with that? Paano ginawa mo? Kasi mina-invest naman ako sa Saudi noon na laptop. Oo. So, yun yung Hindi, gamit ko regarding sa knowledge. sa knowledge, Anong ginawa mo? self-taught, tsaka Self-taught, YouTube. Yun yung ginawa ko that It time. doesn't stop with YouTube. Yes. I-actionan mo yung nakita mo sa YouTube. Yes. At saka, resourceful lang. Kung ano lang meron na kung gusto mong gawin ng isang bagay, maraming paraan eh. Andyan na lang eh. Lalo na ngayon sa henerasyon natin ngayon na technology. So yun, naging official work mo ba siya sa company? Yung No, video editor? not really. So ganun talaga? Yeah, not really talaga siya na naging parang nako-convert ko siya into sales or into Hindi, iniisip ko kasi, okay, nag-apply kayo sa isang company. hindi. Wala talaga. Scratch talaga siya. And then From after that, scratch. so nag-aaral ka, Nag-aaral ako, pandemic, naghintay, walang trabaho. Ngayon, napunta kami dito sa Cavite because of my stepdad. Yung, hindi naman totally stepdad, parang boyfriend lang ng mother ko. Tapos, pinatuloy kami sa isang bahay na
dyan muna kayo kasi dahil pandemic. Ngayon, syempre, wala kami magawa eh. Nagtayo kami ng business, nagtindahan kami. Ayun, habang nandun kami, nag-self-taught pa rin ako, nag-vlog pa rin ako. Yung mga kapit-bahay ko dun, kino-content ko. Gumagawa ko ng mga ano. And then, ayun, into film. Yung nag-attend ako ng isang online workshop ng For what? Video editing, Video editing and filmmaking. After that, siguro doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na bakit di ako tumanggap ng client. Nakalimutan ko na kasi yung kung paano ko na nakausap yung first client ko that time. Nakalimutan ko sobrang nagkaroon ka ng client? Oo, company pa siya. Company pa siya? Ang nakakatawa doon kasi, nakalimutan ko paano, bakit at paano. Paano yung wala ka namang camera? Yun nga yung kwento, magandang kasi yung mother ko, hindi ko ginagamit yung camera niya kasi hindi ako marunong. Iniwan niya yun sa akin kasi Anong camera to? Canon 700D. So, masasabi natin it is your first camera? Yes, na ginagamit? Yes, that is my first camera that I use for... Digital na to, no? Yes, digital na yan. Crop full frame? Ah, Crop to, di ba? crop ba ang 700? DLSR. DLSR yung... DSLR. DSLR. Pero crop yun? Not Oo, sure. di- Baka 700 crop. di Oo, 700. kasi Crop yun, old crop version na yung 700D. If I'm Naalala not mo pa yung mistaken. lens mo? Kit lens Kit lens, na 18 to 24. Hindi. 2470 na yun. So, full frame. Okay. Tuloy tayo. Hindi full frame yun. Kasi one number lang ang full frame eh. 5D, di ba? Yun yung kasama niya kasi noon that time. So yun yung gamit ko and pinag-aralan ko naman siya pero hindi ko siya masyadong sineseryoso. And then May bagong may client? Oo, tapos yung client, ginagawan ko sila ng training video. Alam mo yung 2D graphics tsaka text lang nag-a-appear. Tapos, talking heads. Wala siyang talking heads eh. Talagang as in animation lang siya Animation lang siya. sobrang basic lang. Alam mo yung papap up lang yung text, okay, ito yung training, description, papap up yung... Saan nila gagamitin during lecture ba? Parang ganun. So may physical lecture sila, school tas na ito. Yan, ganyan. Ganun yung... Parang slideshow. Yes, Something slideshow na- yung dating. PowerPoint pala. Pwede, parang PowerPoint. PowerPoint. So, yung client ka na yun, hindi ko alam na mataas pala posisyon niya. Sa company. Sa company. Tapos ako maliit na tao lang. Masasabi ko maliit kasi parang wala pang build na experience or portfolio. Kaya nasasabi ko maliit kasi parang sabi ko bakit ako i-hire nito? Marami pang magagaling dyan na Pero sa contractor hindi as a formal employee. Hindi naman employee, as employee. Project based lang talaga kami. Project based. Tapos nag-come up siya ng idea na, Sir, why don't you try to build your own production? Parang ganon. Kahit small lang. Tapos ganito. Tinuruan niya ako kung paano yung idea or concept. Production. The business side. Business side. And then the legal things. No? Para makuha ka namin, kailangan mo mag-apply ng business permit, magpa-DTI ka, etc. Tapos, pag-aralan mo yung video production. And then, sabi niya, kukunin kita pag may AVP kami na gagawin. So ginawa ko. Siguro di ko alam kung tama yung yung proseso na ginawa ko. Pero ginawa ko talaga siya. Nag-online workshop ako, nag-training ako, nag-self-taught ako, parang ganoon lang. Pero wala akong mentor na nag-ano talaga sa akin. Talagang naghanap lang talaga ako ng mga courses through online na pwede kong pag-aralan siya habang meron pa akong gamit. Habang may gamit. So yun, galaw-galaw ng mga yung equipment yun. So, yung doon sa sinasabi mo yun sa gamit, may gamit ka na, may ano ka na. Ang susunod na tanong doon kasi alam ko na when you started, 'di ba? So ngayon may mga indie film ka na, may mga award-winning ka na. Tapos nagkatrabaho to in the past. Question ko, balik tayo doon sa simula. You started as video editor. Siyempre, equipped na yon, may project ka, nag-video ka na, 'di ba? Nag-YouTube ka. Sino yung mga influences mo abroad or 'di ba? Pwedeng international na bakit ko tutukan to? Yan. Kailangan yung influences eh. Kasi definitely lahat ng mga nanonood diyan, minsan bago nga sila maisipan mag-creative, may napanood sila eh, 'di ba? Actually, Sino influences sa influence ko as nag-pursue as filmmaking, sa filmmaking na lang siguro in general sa filmmaking.
is international kasi, James Cameron. Wala ba mas maliit-liit ng konti mo? Wala eh. Sa bagay, mag-i-influence ka na rin Mag-i-influence diba? ka na lang din At saka yung mga gawa, syempre, parang gusto mo siyang, kasi parang gusto mo siyang higitan. Hindi Ta-target ka lang, sagad mo na, no? Oo, higitan mo na. Ayaw kong pantayan, higitan. Kasi sa Pilipinas, wala pa eh. Yun. Okay. So, gusto ko makagawa ng sci-fi dito sa Philippines. James Cameron. Zack Snyder. Pero ngayon kasi andyan na yung The Duffer Brothers eh, kaya gusto ko na rin pero tingin ko may kulang pa kaya. So, yun ang mga influences mo. Nasa cinematography Yes. na, nasa film industry Nasa film na. So, yun ba yung nag-sway sa'yo coming from corporate, Churba NX, tapos hanggang sa parang gusto kong gumawa ng Yung film. ganun. Definitely kasi pag gumawa ka ng film, as far as I see unang-una alienated ako dyan. Alam naman ng mga viewers natin yan. As far as I see, kung magpupunta ka ng cinematography, pati yung mga storytelling, inaaral mo na. Tapos yung mga ginagawa ng mga influences mo, naiintindihan mo na yung backstory, naiintindihan mo na yung BTS, paano to? Di ba? Yes. Nagiging sensitive ka doon. Kasi nga, di ba? So, yung ba yung nag-push sa'yo para mapunta ron? Dahil doon sa mga behind the scene or mga influences? Mga Ganon? influence. I think hindi naman. So, what make you decide to... Sabi, hindi mo naman iniwan yung corporate eh. Hindi. Hanggang ngayon, di ba? Pero I mean, from coming... I really wanted the transition parate. Coming from that, so meron ka na, kumikita ka doon. Tapos, paano ka napunta sa doing film? Hindi, actually, yun yung Yun yung hindi mo maalala. Hindi ko maintindihan actually. Hindi ko siya maintindihan bakit doon ako napupunta. Pero ang nangyayari kasi, gusto ko yung ginagawa ko. Tapos pag gusto ko kasi yung ginagawa ko, nagtutuloy lang ako. Parang nagtuloy-tuloy lang. Nagtuloy-tuloy lang. Nagtuloy-tuloy lang. Parang nangyari noon is yung mga kabataan doon is meron kaming mga grupo ng mga tambay doon na ginawa ko sila ng video. So, yun yung unang project mo? Para sila, alam mo yung parang school bukol. School book. So, ginawa ko, nag-set up ako ng isang, itong likod ng bahay namin, may doon, may paupahan kami. So, parang bahay kubo lang siya. Alam mo, yung mama ko nagpondo, humingi ako ng pondo, siguro 10K yata yun. Inanon ko, 10K na yun para lang i-design na magmukha lang mukhang classroom lang yung na yun. School bukol. School bukol talaga yung comedy, sitcom. Sitcom. Yun yung ginawa ko doon. One cam setup. One cup setup, cut by cut, paulit-ulit lang. Anything goes, di ba? Daanin mo na lang sa edit cut na sa lang. trim, dahil sa edit, pasok-pasok mo, di ba? Yun yung ginawa ko doon. Tapos, nakakapagod, nakaka-stress. Pero natutuwa ako pag nakikita ko yung mga kabataan na natutuwa rin sila, nag-enjoy sila sa hindi Saan naman mo to? Saan? Anong platform to? Nilalabas mo or something? sa YouTube lang siya. Ganon? Oo, Meron na. hindi lang siya nagtuloy-tuloy dahil syempre, yung mga kabataan na yun is parang tambay lang. Hindi nila talaga passion yung pag-acting. And then, siguro, hindi ko alam kung magiging tama yung naging reaction ng ugali ko doon. Kasi nag-stop kami because of the reason na yung mga hindi naman sila mga actor, 'di ba? So parang sinabi niya, ayaw na namin ganito. Hindi naman 'yan magmamaterialize, hindi naman 'yan So nasaktan ako doon. So parang that's life. Oo, ang nangyari sa akin doon, siguro parang ang ginawa ko tuloy, gusto kong patunayan na yung ginagawa ko sa gusto kong gawin is may papakita ko sa mundo na worth it ito, parang You ganun. took it as a challenge, Yes. kumbaga. Yun yung gusto kong yung gusto kong gawin. Na hindi ko alam na nandito na pala ako. Andito na ako. Sabi ko, dati sinasabi ko lang sa sarili ko, gusto ko lang patunayan sa kanila. Yung mga tao nila yung na tambay na minaliit lang ako na hindi mo yan kayang gawin na Hanggang sa andito na Sa akin, ako. ang translation ko doon, yung mga taong nag-push sa'yo. Negative yung di ba? Gawin natin positive. Yun yung mga taong nag-push sa'yo. Parang kinonvert nila siya as positive, in a positive way. Kasi may resulta ka eh. So, paano nangyari yung directorship sa film? Kasi definitely, kung nag-school book ka, nag-direct ka na ron, di ba? Yes, so... Hindi mo man alam, that time, di ba, natutuwa ka,
tumatakbo na lahat ng ideas mo. Siyempre, yung joke, yung skit. Yes. Ito gagawin natin, di ba? Ito gagawin natin. Ulitin natin, peke yung tao mo, di ba? Tapos, di ba? So, paano yun napunta sa... Well, siguro, gawa na ako ng indie film ba talaga after that? Yung sitcom, indie film na. First indie film na. namin. Yun yung nanalo sa International Film Festival. So, paano yun? Alam ko, pag nag-indie film ka, may gastos May ka. gastos. So, paano yun? Nasa hurdles na tayo. Pero, syempre, nasa directory, ano ka? Yeah, after that. Pilot, parang blessing na maging, directory. Ano yung mga hurdles nun? Unang-una, budget. Paano Budget. nangyari doon? Kasi nasa ano pa rin naman ako sa side hustle pa rin ako ng pagguha ng mga video ko sa mga client. Sa mga client. Ngayon, Pero family man ka. yes, oo. Hindi natin pwedeng... Hindi, yun, sobrang hirap that time. Siyempre, nakikituloy lang din kami sa bahay. Luckily, kasi hindi naman kami nagbabayad ng upa. Pero siyempre, ang mahal pa rin ng tubig. Walang tubig pala dyan kasi poso pa kami. Poso? Oo. Nice. Tapos yung kuryente namin, sub-meter. So, times 2 yung... times 2 yung bayad namin sa Pag kuryente. naka-sub-meter ka, Oo, times naka-sub-meter. So, times 2 yung bayad namin sa kuryente. Kaya may binabayaran pa kaming bills. Siyempre, yung mga bata nag-aaral. Ngayon, luckily naman, may natuwa ako sa asawa ko that time na nag-fund talaga siya para sa short film ko. First short film ko. So, paano? Anong mga hurdles mo doon? Unang-una, first project mo. Sabi nga, cash. So, paano nangyari yun? Dahil doon sa mga, siyempre, mga rackets mo, ganon. Masasabi mo ba yung budget mo on that first movie? Sa how much or something? Yung nailabas na budget ko kasi doon sa ng asawa ko, 20K. 20K. One cam setup? Yun yung funny side. Okay, go. Yung 700D ko, binenta ko. Hindi mo 700 sa mama mo yun. Sa mama mo yung 700. Oo. Shh! Huwag kayo maingay. Binenta ko yung Hindi, alam niyo naman yun. Latter part. Nung hinahanap na. Nung hinahanap na. Kasi yung camera ko, sabi ko, binenta ko po. Kala ko sabi mo, ay, nabenta ko. Ibig sabihin, hindi sinasadya. Hindi, binenta ko para maging dalawang camera. Wow, okay. So, M100 ng Sony ata yun, tsaka M10 o M20 yata. M50. Sony ba yun? Canon yun, di ba? Canon. Canon M100, tsaka Canon M200 yata yun. Parang ganon. How much is that price? Range? Nasa 15 or 20. See? Hindi mo kailangan ng ng mga 200,000, di ba? Hindi. Para makagawa ng film? Oo. Hindi, di ba? Nasa mo pa rin yun. So, 2cam. 2cam setup kami doon. Ano, one-man team? Paano nangyari yun? Hindi. May mga friends pa rin ako na willing naman na sumama. Pero hindi knowledgeable. Hindi knowledgeable. So, you do the work. Alam mo lang mag-click ng record. Basta ito yung record. Yes. Bantay lang ng Yun. Yun yung mga Tapos, may mga kilala ko yun. Nagpo-prosthetic saka kasi horror yung Wow, may prosthetic ba? Pero lang yan, make-up. Alam mo yung character namin doon na parang siya, black. Siya. Pininturahan namin siya whole body. Black. Okay. Yun ano yung pelikula na yun? Umbra. Umbra. Short film siya. Dami namin talagang doon. How do we define ba, sa aming mga hindi ganyan, how do we define ba pag sinabing short film? Ano ba yung pinagkaibahan ng short film, ng full film, ng something film? Ano ba? Paano ba yun? Kasi as director, ikaw alam mo yun, kasi ako nasa wedding industry ako eh. Short film kasi ang maximum duration ng short film is 40 minutes below. So, ibig sabihin, ang nagse-separate lang sa kanila is time. At yung time na yon is up to 40 minutes. Yes. Or anything 40 minutes below considered as short film. Kasama credits. Mula simula hanggang end credits, di ba? Okay. Anything above is na yun, papasok na siya sa 1 hour pataas kapag full length or feature. Full length na. Okay. Pero may minimum requirements kasi pag full length dito sa Pilipinas Pilipinas. Because of the tax or something. Hindi ko alam siguro kasi ang alam ko sa US di ba yung mga director, sila Snyder, willing silang sumobra pero ang laki ng multa nila, di ba? Because of that ruling, di ba? Okay. So, you started with 2cam camera na mga ganon, di ba? Para sabihin na nating entry level cam.
na may video, 1080? 1080 na. 1080 na, di ba? Pero fixed lens yun, di ba? Oo. Fixed lens ba? Fixed lens yan eh. Yung ano lang, yung isa lang, yung M100 lang, yung M50 pero wala naman akong pampalit. So, How about the support group? Yung cam op mo, yung artista mo, sa mo kinuha yun, ano ba? yung isang artista ko doon na special guest na artista ko is may established na rin. Nakikita na siya sa MMK. So, na-assist na siya sa mga kilalang, nagsusupporting na siya doon. So, may experience na siya. Pero wala pa siyang existing contract. Wala pa siyang existing contract. Yung binding contract. Yes, open, wala pa. kung sakali man may Open contract siya. So, mga So, paano yun? commercial. Paano mo nakausap yun? Sino mga ba Kasi yan ang, nasa hurdles na tayo. Oo. Nasa pinag-uusapan natin, hindi madali yung tinitake up na totoo. ganyan, Sobrang hirap. So, paano yun? Paano mo na-approach? Paano nakausap? Paano papapayag? Siguro nag-post ako sa isang sa if I still remember yung group na yun. Kung tama ako. Social media, Facebook? Oo, page group. Page group, di ba? Sa FB? Group pala, sorry. Sa Facebook? Facebook group. Oh, okay. So, nag-post ako doon na nag-casting call ako na need ko ng actress at saka actor. Okay, by the way, nung nakilala ko si Direk, nagkaroon kami ng project. Yung project niya, nagkaroon kami doon. Doon ko rin lang nalaman na meron pala sa sa Facebook na mga group, na mga creatives, tapos naghahanap, nagka-casting call. Saka lang ako napasali ngayon. Napakalawak pala nun. Napakarami pala. Tapos, halos lahat ng estudyante na nagaganon doon, no? Nandun. Mga naggagawa ng thesis. Thesis, nagugulat ako. Casting call for Amanda, 19 years old, ganito, kontrabida, tapos may picture pa, di ba? Something Mga like sample that. peg. Oo. Ito yung yun. So, natuwa ako. Sabi ko, ganito pala to ka-active tong community na to. Kasi syempre, kulong ako sa wedding industry. So, hurdles, how do you... So, nag-post ka, may mga pumuntang tao, you paid ba yun? Or Yes, may paid, may collab. May May paid ex-deal lang. When we say collab or ex-deal sa industry nyo, anong exchange na... Ano lang yun depende sa artist. Kapag hindi naman sila ganun ka-demand talaga. Yung iba kasi looking for portfolio. Yung iba naman is ex-deal, sige, promote nyo na lang ako, ganito. Tapos, ganun lang. Yung nag-actress dun sa nag-best actress yun sa Talaga? short film ko. So, nagkaroon siya ng award. Tapos first, indie mo? Pambira. Best actress, best director, yun yung nakuha ko. Best director ka pa? Pambira. Pag hindi ka pa naman na-push nun, ewan ko na lang. Oo, diba? yun nga rin. Kaya siguro sabi ko, sobrang ganda nung nangyari kasi yung gumastos talaga first. International yan, di ba? Dalawang international, magkasabay yun. Kaya na ako na-interview sa PTV4 tsaka CNN nung time na yun. Sana. Oo. Kaya ako, na-interview doon dahil doon sa dalawang magkasabay na award. Okay. Sa mga hurdles na napuntahan mo, well, ngayon, nakakailang ka na, di ba? And then, as far as I know, may mga companies pa rin, tuloy pa rin, mga commercials, Ads, di ba? You direct commercial, shoot, service, direct, edit, mga reels, mga marketing, pati mga brochures, di ba? Yes. Pati mga brochures, as in, the complete package of every company's, Materials materials, pati ng mga influencers sa mga gusto, Yes. na offer mo yan ngayon, di ba? Ang tanong ko doon is, may mga pinagdaanan ka nun, pag-usapan natin yung mga hurdles na yun. Ano yung natutunan mo sa mga hurdles na yun? Paano mo siya na-overcome? Not necessarily step by step paano mo na-overcome, pero to summarize it all, ano yung natutunan mo? Kasi, di ba, kung wala kang na-learn doon, totoo. Ano natutunan mo regarding that, Yung, Well, kasama sa maturity yun, di ba? Actually, yung yung mga na-overcome sa totoo kasi nasa-challenge kasi ako lagi kapag nakikita ko yung isang piece ko or isang output ko na parang nakukulangan ako. So, ang ginagawa ko talaga, minomotivate ko at nire-ready ko yung sarili ko na next time babawi ako. So, kailangan ko mas maging pagigihan ko, mas lagi kong kailangan ibigay ko yung best ko.
Yung lahat na 100% ko na natutunan from that mistake, kailangan kong ibigay sa susunod kong Are you a very technical person ba? I mean, okay, ito yung project ko. Titingnan ko, ninitpick ko isa-isa, ano ba naging mali ko? Ano bang pwede kong improve? Oo, Ganun ka ba? ganun ako. Tsaka like yung inaalala yon. Like yung nangyari sa amin na short film, yung first short film namin. Tsaka second at tsaka third. Naging 3 beses ako nagkamali. Sabi ko, bakit di ako natuto that time? Yung audio. Anong mali? Audio. Yun yung naging mali ko that time na dapat nagawa ko na sa second. Ano bang audio mo nun kasi? Wala, ano lang. Yung on-cam lang gano'n? Hindi. May boom ka? May boom ako na nakakabit siya sa pero nakakonect naman siya sa camera. So lahat ng noise, sagap, Yes, lahat ng sagap. alog, lahat ng galaw. Ba na na-experience kasi nga Pero nanalo. Ang nakakatawa ito. Ikwento ko lang na konti. Sige, go. Sorry. Short film siya, di ba? Oo. Tapos yung genre niya is horror. Ngayon, pumunta kami ng Batangas, Balayan, Batangas, Ancestral House. Ngayon, yung Ancestral House... Gabi niyo sinut? Pag may may-ari ng congressman doon. Okay. Ngayon, pinahiram sponsor? Oo. Hindi. Tapos, bakante pa. So, walang tao. Ano mo nakakatakot dun? Ayun na nga. Tapos may puno doon ng... ano yung puno ng ano? Yung kinakata ko na balete. Balete, oo. Ganun na ganun. Balete rin yata yung ano yun na yun. Basta maraming ganun, Oo. automatic yung balete. Yun. Ganun siya. Yung last scene namin, napapansin, yung ano pala, yung isang actress ko doon na nanonood, kasi dalawa sila, may parang may teenage na bida, tapos yung adult na. Yung adult on set, yung teen nanonood, siya yung may third eye daw. Siya yung taga-Balayan. Okay. Ngayon, sabi niya, direct, tapos na yung shoot, direct, kanina nakikita po ako doon na, huwag po kayo matakot, mabait naman po siya. Kasi hindi pa siya nanggugulo. Naniniwala naman ako, pero hindi ako that time na paniwalang-paniwala. Okay, do you think it helps ba dun sa movie? Ito pa ang funny facts. Okay. Nag-i-edit Yung mga trivia. Nag-i-edit ako. Nag-i-edit ba? Yung pagkakakwento nung babae nun sa akin, na may nakita siya doon, saktong-sakto, doon sa audio, may narinig ako na hello o hi. Na hindi mo siya, kasi syempre yung audio mo, lawak yun eh. Tapos, ang maririnig lang yun, it's either yung sino lang yung on-set actors mo. Saka syempre ambience. Ambience. Ngayon, hindi, nire-repeat ko siya, tsaka pinipitch ko yung audio para malinawan ako kung tama ba yung pagkakarinig ko. Sobrang lapit niya sa audio. Hello, my name is, parang na gano'n siya, hello, my name is, English. Di ba si Eminem yan? Hello, my name is, what? Hi yata yun, hi, my name is, hi, ayun, ganun. What? Ganun yung ano niya sa akin na sobrang kinilabutan ako na totoo nga, may something supernatural dun sa place. Which is, I think it as positive kasi parang naging guide siya sa amin. Kaya nanalo kami sa ano. Oo. Siguro, yun na lang ginawa. Definitely, kung may nararamdaman ka during editing, makaka-apekto yun sa editing decisions mo, di ba? Sa mga editing decisions mo. Hindi ka naman bumalik, magpasalamat. Nanalo po ako. Pasensya na, di ba? Maraming salamat. Hindi na, layo Balaya. Punta tayo, samahan kita. Ngayon, una-una kay Ay, bumalik pala ako doon, pero hindi na ako bumalik doon sa bahay. So, yun natutunan mo. Di ba? Kumbaga, sa mga hurdles, di ba, hindi naman yun nagpapigil sa'yo, di ba? Hindi naman nagpapigil sa akin. Yun nga yung naging way ko para mag-push through ako sa ginagawa ko. Maraming struggle or hurdles man naman na parang hihilahin ka ng ibang tao. Nakapaligid sa'yo. Sa paligid sa'yo. Tapos, technicals. Technical part, may nag-comment pa yata sa post ko na ganito. Basta, inano nyo yung shot or yung pagkaka-technical dun sa pagkakagawa. Parang yung isa dyan. Ako naman, sabi ko... Parang yung isa dyan. Kanina.
sorry. Parang ako naman, ang ginawa ko siyang motivation. Sige, okay, nakita mo yung frame, mali, yung technical mali. Sige, i-correct ko siya next, ko. Parang sinabi ko na lang sa sarili ko, kaysa makipag-bardagulan pa ako Technical, kasama dun yung audio, diba? Yes, Naging audio. mali, may audio. Cinematography, etc. Yun. So ngayon, syempre, alam mo na mahalaga yung audio. So 1, 2, 3, 3 beses, 'di ba? Asawa ni Marina 'yon. Hindi na pwede, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga nila, ano yun? What's enough? Two is too much. Ano yung 3? Ano? 3 is a poison that can kill a person. So, 'di ba? Sabi nila 'yon. 3 na puro pang ano? Once is enough, twice is too much, 3 is stupid. Stupid. Okay. So after that, syempre napunta ka na sa natuwa ka na dun sa film industry, 'di ba? Ano naman yung mga influences sa mga movies na mga nagustuhan mo? Ano muna ang nagugustuhan mo sa movies? The story, the technicals. As a director kasi, 'di ba? Oo. So, Sa wag focus... ngayon, yung dati. yung dati. Yung dati mong isip, ba't ganito? Paano mo nagustuhan to? Siyempre, nag-i-improve din yung mo, di ba? Siguro nung, paano dati Anong movie? Kasi fan talaga ako ng Spider-Man eh. Spider-Man. Oo, yun yung ko before. Tapos mahilig ako yung mga Jurassic Park. Yung hilig ko talaga. Mga big fictional movies. Pero prod yun, di ba? Mga yung full prod. Tapos, eye candy. Yung mga eye candy, yung mga ganon. Technicals. So, hindi pa storyline. Hindi pa storyline that Pero time. are you writing rin, di ba? Oo. You're writing, di ba? Nagko-conceptualize tsaka nag-story written din ako. Yung Umbra, story concept ko siya, story idea ko siya. Tapos pinasulat ko na lang siya. Bakit ganon? Anong meron? Siguro, yun yung sa akin, yun yung kahinaan ko, yun yung weakness ko, writing. I don't think kahinaan yun eh. Kasi doon talaga ako mahina. Sa totoo, doon ko nakikita. Pero for me, strength yun eh. Kasi you know your weakness. Oo. Karamihan ng mga nakikilala kong director, feeling nila na, Magaling hindi, ako na yung writer dito eh. Pero iba talaga yung writer, di ba? Iba may writer talaga, di ba? Iba talaga. May konsepto ka lang, kaya pasulat mo sa kanya. Di ba? Visual storyteller. Yun yung inaano ko sa sarili ko na tinatitle ko rin as visual storyteller. Kasi hindi ako ganun ka-written, pero kaya kong ikwento sa'yo. Tapos from Act 1, Act 2 to Act 3. Yun yung ginagawa ko. So, ang kailangan ko na lang is yung fillers, yung dialogue, tapos yung encounter dun sa story. Okay, sa ngayon, okay, fast forward, 'di ba? Tuloy-tuloy ka pa rin sa mga companies, corpo, 'di ba? Tapos nag-video ka na rin. You have your after nung gamit mo, technicals tayo, after nung mga C something mo na gamit. Ano yung sumunod na gears mo? I believe you're using Sony now, 'di ba? Yes, I'm using Sony A7 III. 7.3. Pero bago ba ako mag A7 III, wait lang. Nag A7S2 kasi ako eh. Nag-S2 ka. S2. Which is primarily for video ng Sony brand, 'di ba? Yes, S2 kasi focus on video lang Focus on talaga. video. So bakit nag-A7 III? Nasira kasi yung A7S2 ko. S2. Nung nasira yung A7S2 ko, sabi ko mag-S3 ako. Hindi kaya ng budget. Kaya. So, nag-A7 III na lang ako. Pero kasi yung 7 series ng Sony Alpha is yung A7 na walang letrang kasunod. Yes. Yun yung kanilang hybrid. Yes. Yung kanilang hybrid. Pwede sa photo, pwede sa video. Meron siyang both worlds, pero walang the best of both Yes. worlds, di ba? Totoo. So kung gusto nyo ng specifically for photo, A7R. Kung specifically for video, A7S. Ngayon, may FX. Di ba? Yes, may FX Si Sony, specifically for cinematography. cinematography. Okay, so after that, ngayon nakakailang projects ka na. Ano yung pinaka-recent mo na katatapos na Ayun. indie film or something? Yun, kasama ka. Yeah. Kasama ka. Gusto ko sa kanya magaling eh. Kasama ka doon sa short film na ginawa natin, doon sa and then especially yung anak mo, siya yung yung nag-lead baby girl actress ko. doon. Pangarap na yung tablado. Pangarap na yung tablado. So, sana naman mapanood naman. Actually, Yun gusto ko. Bias ako I'm the dad. Nasa prod ako, isa ako sa camo, pero promise natuwa ako. Maganda. Pero
Paano ba naman mapapanood yan? Saan naman kasi? Magbayad lang kayo sa amin ng ganito, alam niyo na. May private screening. Hopefully magkaroon ng private screening kasi nagkaroon na tayo ng screening sa sa Sorok Short Film Festival nung last nagkaroon sila ng free admission for screening kaso. At nag-private screening tayo. Yes, nag-private screening din tayo. Invited ko lahat. Kulang pa yun. Kulang wala. Hakot ko pa lang yun, Brad. Walang space, kulang sa space. Kulang sa space. Pero hakot ko pa lang yun, promise. Puno ah. Oo. Pwede pa akong kaya pwede pa tayong mag-create ng bagong ganon. Screening, no? Oo. Pwede, why not? Sa school, pwede natin siyang Yan, ipaano. gusto ko sa school. Sa school. Kasi maraming matututunan yung bata. Napaka-inspiring ng story. Kaya super inspiring. Sa totoo lang, yung reaction, although mga invite ko yon syempre. Pero hindi mo naman maitatanggi. May reaction naman ang ganda. Pero pag naghihiyakan yung nanonood, hindi mo na kailangan ng ibang salitang reaction, di ba? So, natuwa ako. Unang-una, it is my first time na makalublob sa kanila. Nakasama ako sa production ng isang malaking alam nyo naman na yon. Pero, yung yung nandun ako sa loob na I'm doing something, iba yun. Pinaghirapan Oo, yun. natutuwa ako. Tuwa ako. At gustong-gusto ko lang paulit-ulit. Paulit-ulit, di ba? Parang for me, singit ko lang for me sa wedding industry ko, di ba? May natututunan ako, may nagagamit ako. At the same time, parang stress reliever ko. Yung weird yung stress reliever ko, trabaho pa rin. Di ba? Pero ewan ko, ikaw, ganun ka ba? Oo, sa akin oo. Parang nagiging, yun na You're yung... doing something naman for you. Kahit kasi pagod ka, nakakapagod yung ginagawa mo. Siyempre, physical lang yan eh. Pero yung yung utak mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo at the same time. Nakikita mo yung ginagawa mo, tinatrabaho mo yung passion mo. Oo. Yun yung, I think Kasi na... sa totoo lang, sa industry namin naman, no? Sa photography industry, lalo na sa wedding, marami akong tropa dyan na ang stress reliever nila, spa. So maraming hurdles, maraming na tutunan. Sana na-inspire kayo sa maraming details pa. Siyempre hindi natin makaya ng mahabaan Pero isa na lang. So sa'yo, hindi naman sinasabing as edad, no? Hindi naman sinasabing as napakagaling mo na or napakagaling. Tama. Continuous learning pa rin naman, di ba? Continuous learning pa Ano rin. naman yung maipapayo mo dun sa mga may nag-iisip na ganito. Feeling ko may ganito ako. Feeling ko may ganyan ako. Di ba? It start with a feeling, di ba? Yes. So, ano yung mga maipapayo mo sa kanila? At saka yung bigyan mo na rin sila ng babala regarding sa mga definitely, hindi sunny lahat yan. May mga pagdadaanan ka. Oo, okay, totoo. Sa mga Actually, kailangan mo hanapin muna yung niche mo. Kung yun talaga yung magiging gusto mong i-pursue na... So, ibig sabihin, pag gusto mong, ako kasi, di ba? Pag gusto kong hanapin yung niche ko, lulublub ko muna yung sarili. Paano mo mahanap yung niche mo kung wala ka pa doon, di ba? Kasi yung sa part ko kasi, yung niche ko na yun, para siyang nasa ataol. Siguro, yung niche ko na yun, siguro nasa ataol ko. Tapos, parang ginawa-gawa ko na siya. Ang lalim naman, hindi ko makonect. Paano ba? Kasi Hirap kausap ng director. Kasi nagawa ko na siya before, pero hindi ko siya tinutuloy-tuloy. Pero Pero nung tinuloy-tuloy ko na siya, nag-enjoy na ako. Doon na ako okay, sige, gawin ko na siya as anong tawag doon? Pagkakakita at the same time, passion. Kasi una, passion lang naman siya eh. Tapos ginawa ko siyang pagkakitaan. Tapos doon na rin doon ko naisip yung all out ko na. I-give all ko na doon sa ko na yun. Kasi wala na rin eh. Parang on na side na kailangan ko pa ba mag full-time job para lang sa... anong mapapayo mo doon sa mga nafe-feel nila parang mayroon silang creative something at gustong pumasok? Anong mapapayo mo sa Siguro yun yung hindi ko nagawa before. Mag-consult or lumapit sa mga may experience. Kasi mas maganda kasi yan na may matatanungan ka. Ang pagkakaiba lang kasi sa akin, may nag-push lang sa akin na yung negative nga, 'di ba? Oo. hindi lang yun yung sabi kong yung nag-company Oo, oo. Kaya ako talaga siya pinush kasi wala, 'di ba? Ang mentor kasi ipupush ka kasi ginagawa mo yung something na mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka. Sa akin siguro yung nakita sa akin siguro ng tao yung ginagawa yung client ko na yon, nakita sa akin na ginagawa ko. Parang pinalawak niya lang yung ko. Yung kailangan ko Horizon mo. Oo.
So, parang, sige, gawin mo lang yan, pero gusto kong mas lakihan mo pa. Kasi parang may ma-achieve ka. Parang binigyan niya ako ng ladder na kailangan kong akyatan. So, yun yung siguro, kung walang ibang tao magbibigay sa'yo ng magpupush, maghanap ka ng mentor. Maghanap ka. Kasi yun yung maganda. Are you willing ba to be a mentor to them? Of course, yun yung gusto ko rin gawin. Kasi siguro kung wala ako dito ngayon sa industry na to, siguro teacher ako. Kung nagtuloy-tuloy ako mag-study or nakatapos ako ng siguro teacher ako. Oh guys, grab it. Andyan yung details sa baba, ilalagay ko. Grab it. Ayun. Wag nyo lang wag nyo kausapin ng iba. Wag kayo mag-send ng mga pictures. Baka magalit yung asawa niya. Pwede na kayong magtanong sa kanya. Ngayon, ano naman yung maipapayo mo dun sa nasa loob na pero medyo may dumadaan sa mga hurdles? Hurdle. Siyempre, budget, Yes. technicalities, gamit, yung mga tao sa paligid, summarize na lang natin. Kung siguro papakinggan niyo yung buong story na pinag-usapan natin ngayon, makikita niyo na doon wala yung sa budget eh. Wala yung sa camera. Wala yung sa kung ano. Be resourceful eh. Be resourceful lang kung ano. Kasi nung nag-short film kami noon, yung camera namin bumbilya. Nag-improvise lang kami. So, ibig sabihin, kung gusto mong gawin ng isang bagay at gusto mong nahihirapan ka sa isang bagay, be creative ka. May cellphone, di ba? Yes, may cellphone. Napakaano na ngayon ng technology. So, maging ka lang, ang daming, tumingin ka lang sa kaliwa, sa kanan, huwag ka lang, masyadong tumingin sa diretso mo na puro, balakid lang. Pwede naman lumiko eh. Sa akin kasi, nakikita ko sa makapanahon ngayon, kumbaga, silang gumagawa ng blockade muna nila Yes. bago pa lang sila gumalaw eh. Ay, wala akong gamit eh. May phone ka nga, di ba? Saka siguro, surround yourself with creative persons din, no? Para mag-push din sa... Mag-push din, Huwag ka lalapit sa mga... Negative. Sa grupo na... magbabasketball lang tapos Pwede naman sila. Kung yun yung papawis ka, go. Pero what I mean na magiging magpupul sa'yo, na maghila sa'yo ng pababa. Ihila sa'yo pababa. Huwag kang sasama sa mga ganun. Kasi mahirap kasi na pagsisihan mo yan sa huli. Yeah. May narinig ako sa movie, nakalimutan ko yung parang a dream will be never a dream kung hindi mo siya parang uumpisan or gagawin. Hanggang dream na lang talaga yun. So, one day, day one. Exactly, from your quote. One day, day one. Okay. Alam na yan. Laging inuulit-ulit yan. So, yun yung mga payo mo sa kanila. Baka meron ka pang ibang payo na sa kanila. Pag may naisip ka pa, ganyan. Pag wala naman, yung ibang payo niya, PM nyo siya. Palagay ko lahat ng details, di ba? Sa kanya. So, sa sinabi mo yan, parang kailangan mag-save na ng mga preset na isasagot na. Yung automated. Automated, no? Automated. Di naman ganun kalaki yun. Oo. Basta sa akin, iset mo lang yung goal mo. Set a goal. Kasi nung nag-umpisa ako, I always pin my goal sa isang board na ito gusto ko makagawa ng film next year. This 2026, something like that. So, makaganito, So, kailangan mo ma-visualize yung mga goal mo. So, yun lang yung kailangan mong gawin. Kung walang mag-motivate sa'yo, i-motivate mo sarili mo. Okay. Dahil nasa January tayo, start of the year 2026, what are we looking forward to? Ba? Yun. So, dahil si Michael Production is nag-expand. We are expanding now. We are creating more content. We are creating diversive social media and promotional kailangan pa namin mag-grow. Actually, we are still open for intern na pwedeng makasama namin. O yan, di ba? Hindi lang kayo makakapagtanong. Baga, physically pa. Physically, yes. Matuturoan kayo niya. Promise kasi ako, nasa wedding industry ako, nung pumasok ko sa kanila, talagang marami ang matututunan pagdating sa At super welcoming siya. Yung iba kasi, di ba, wag. Alam natin yan. Intimidated. Nakaka-intimidate na yung Pero siya, so, expanding yung Maya Production, di ba? Yes, expanding siya. And still, ayun, gumagawa pa rin kami ng mga ads, promotional, at may mga clients din kami na nag-ready kami. Mga willing to learn. Yes. Specifically, meron kang sinabi sa akin kanina regarding training editors? Video editing workshop. Okay, magkakaroon siya ng video editing workshop. Siyempre, selective yon. Siya yung mamimili, di ba?
So to join the team. Yes, to join the team. It's not training for something else, Yes. diba? It is a training to join the team. Yes. So, marami pang projects this Marami. coming 2026. Kasi ang daming yun, ang daming kasing mga projects na kailangan yan, especially sa editing part. Sa totoo kasi pag nag-edit ako, wala akong not to naman na yung ibang tao na ipasa ko pa yung editing job sa iba. Pero parang mas tiwala kasi ako sa gagawin ko. Kaya gusto kong magturo, mag-mentor ng mga aspiring editor or creative na pwede kong focusan na yung style ko makuha. So para hindi na ako mamroblema na baka magka-problema kayo. Honestly guys, nung unang nakasama ko siya, nung nag-post siya, napunta ko, collab yun. Walang no strings attached yun. Pero during the shoot, natuwa ako, ang dami natin. No, ang daming students. Akala mo lang Kala ko, solo lang. Ang dami namin, 3-cam setup kami. Ilan yung mga girls natin na? Ang dami. PA, 2 PA, tatlong PA, isang wardrobe, isang script continuity, Sipin mo yun. AD, May may AD. BTS pa tayo. Oh, may BTS pa. Ayun. May SDE pa nga tayo eh. Short film 2-day shoot at naik, di ba? Pero natuwa ako. Marami akong natutunan. So, again, invite Yes. them all. Baka may dadagdag ka pa. So far wala naman. Hopefully mag-private screening kami sa mga school for the short film na If pangarap you ko. wanted na, Yes. okay, short, synopsis lang nung ipangarap na entablado para baka Maging magustuhan interesado. nila. Ano ba yung storya nun, something? So, yung pangarap na entablado is tutuloy yung yung kwento niya kay Tinay at kay Rafi. So, si Tinay ay isang may pangarap, magaling na singer, pero takot siyang ilahad sa mundo. Hindi pa niya nailalahad. Hindi pa niya nailalahad dahil takot din siya. Takot siya, okay. Pero Then si Rafi naman is a frustrated music rapper or musician, composer na rin. Which happened na aksidente siya. aksidente siya. So, pero dahil kahit na aksidente siya after years, naging na siya, ilang taon na siya, siguro 20 years yung lumipas, doon yan na ulit naisipan na ituloy niya ulit yung pangarap niya. Pero ipasa yung pangarap sa ibang tao. Nice. So, yun. Pwede yan sa schools, guys. Kung mag-request kayo ng screening, pwede yan. Yes. Maganda yan. Maraming makakatulong dyan. Yung mga faculty dyan, baka napapanood nyo to, well, push natin. Sana may wino-workout kami school ngayon. Yes. Sana Maano yan? natin, Hopefully, maikot natin. follow up ko nga. Follow up mo nga kasi gusto ko talaga. Follow up ka, sige. Short film lang naman yun. Yes, 23. Yung extended natin, 23. Extended na yung 23. 22. 23 Wala pa halos. tayong 40 minutes yan. Para Wala. mas gusto Hope mo sumama. next time, baka may mga producer na, alam mo naman, nanonood. O yan, siya nga pala, kung may mga write-ups kayo, may mga nakita kayo, pwede nyo rin isubmit kay Direct. Yes. Para pag nagustuhan, then tulong-tulong tayo, may sponsor kayo, tito nyo, sa ganyan, tito nyo, DPWH, di ba? Kuha tayo ng tito nyo, contractor, di ba? Kuha tayo ng sponsor, trabahuin natin, ilaban natin. Okay, Yes. pangarap na entablado sa sinali? Sinalo natin Ayun, yan nasa Emirates, sinali siya? muna natin siya sa Sorok Short Film Sorok Festival. Short Film. So, natapos na siya. marami yung pumasok. 250 plus? 56? So, ang nakapasok is 40 lang. 40. And then yung mga artista doon. Lubiloso pala. Parang doon. Mga lugi tayo sa mga Oh, pero well, yun na yun eh. At least nakapasok. Actually, yung movie, sa akin, ang treatment ko kasi doon, natapos ko yung isang project, that's my, tuwan-tuwa na ako ron. Diba? Kung icing on the cake na lang kung may mga award siya. Tapos yun, nakasali. Sa dami ng entries, diba? Yes, ang dami. So, saan ang pupunta ni Pangarap na Entablado bukod sa mga advanced screening? Meron yun. May sasalihan pa ba? Meron tayong Emirates Short Film Festival yata yun. I'm not sure yung festival name. Meron siya mga international, I think Nepal. Pero isinasabit ko pa siya. And then meron tayong Sinimalaya ngayong coming February. Baka ma-submit ko siya. Nice. And then tingnan natin kung makakapasok siya. Kasi napaka-unique na kasi ng Sinimalaya ngayon eh. So, iba na yung sinisilip nila eh. Okay. Iba na yung concept or style na gusto nilang maipasok doon. Okay. So, yun nga. Sana nga may collaboration tayo ng isang
startup production. Pero kilala yung company, pero naggumawa sila ng media production. So hopefully mag-materialize yung pitch ko sa kanila and makapagtrabaho ulit tayo. Trabaho ulit tayo. Again, Maya Production is expanding, guys. So, they are offering trainings yan Yes. to join the team, to join the team. Pero si Direk personally, no, he can help, he can give advices, Yes. 'di ba? Wag muna love life, guys. Keep on topic tayo, stay on topic, guys. Stay on topic. Married person na to, kayo talaga. So, keep on topic kung may mga tatanong kayo. Minsan kung gusto niyo ma-boost ang moral niyo, well, talk to him. Sobrang marami kayong matututunan, guys. Hindi lang dun sa field na nagugustuhan niyo, kundi sa life. Sa life. Kasi unang-una, hindi basta-basta yung pinagdaanan Oo, niyan. sa totoo, Diba? grabe. Shinortcut lang natin Sinorkat yan. lang namin. Marami pa akong kailangan ikwento na hindi na naikwento. Sa parehas kaming early fatherhood, iba yung pinagdaanan namin. Iba yung pinagdaanan namin. Yung mga, sabihin natin, iba talaga. So maraming salamat again si Direk Jeremiah Palma of Maya Production, 'di ba? Expanding pa. Lahat ng details niya lalabas natin diyan. Kukunin ko rin lahat ng mga indie films niya, lalagay ko rin yung mga link diyan para makita nyo at malaman nyo tunay ba tong tao na to? Baka peke. Mapagkakatiwalaan ba to, 'di ba? Tingnan natin, share natin sa Facebook, Sa baka may Google. mga to. Kahit sa Google, i-google nyo na lang. Baka may project kayo, may student project Yes, kayo, patch me pwede. up, PM nyo lang sa baba, comment below. I'll be in touch with you kasi kung magustuhan ko, I'll support you guys. Not monetary. Okay? I'll support you with all our gears, something, time, Yes. basta maayos. Basta maayos, tutulungan din namin kayo para maging maayos. School projects, open kami dyan, di ba? Well, hindi lahat, di ba? Pero hopefully magampanan namin. Hindi naman kaya namin iwalay. Iba-iba yung sarili namin. Pero kasi parehas kami nito na natututo kami when we share our knowledge. Kaya sa Tama. parehas kami doon. So again, maraming salamat sa pagtunghay, guys. Maraming salamat kay Thank Direk you. Jeremiah. At yun, may mga partnership pa. Hopefully this coming year, makikita nyo rin dito sa channel na to. Again, this is Randy. Again, yung lagi kong sinasabi, parting message, meron na? No, I'm good. Batiin Thank you mo na nga, lang. babatiin. Oo, batiin ko na lang yung mga supporters and followers ko. Syempre dyan sa page sa My Film Production. Yun, nasa description mo naman na ano. So yun lang naman, hopefully magkaroon ulit tayo ng project. Yun na lang. Yeah. Abangan na lang nila I'm sa looking forward page ko to it. tsaka sa account ko. Jeremiah Palma. Yun. Again, Randy here. Laging sinasabi, be humble, guys. Wag panghawakan yung mga kaalaman. Again, lahat ng mga taong makakaharap natin ay matututunan tayo. Stay safe and God bless. Thank you po.